At ayan po ang lumang barya na ating pag-uusapan sa video na ito, kung saan ay isang 1 piso coin na may taong 1972. Ito po ay pag-aari ng isang online seller dito kay Carousel at kitang-kita po natin dito na ito ay kanyang ibinebenta sa halagang 1 piso lamang. Yan, ngayon ay simulan po natin sa kanyang overside o harapan na bahagi. Yan, simulan po natin kilalanin ito dito sa kanyang harapan o tinatawag ng mga collector na overside. Ayan. Dito ay agad po nating mapapansin ang pamilyar na muka ni Dr. Jose Rizal. Siya po ang ating pambansang bayani o national hero. At siya po ay nakatingin dito sa ating bandang kaliwa. Pero kung titingnan po natin ng maigi, may mapapansin po tayong malaking pagbabago kumpara sa mga naunang barya. Nakasulat po dito ang salitang piso at hindi po 1 peso. Ito ay dahil ang baryang ito ay kabilang po sa tinatawag na Filipino series. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa numismatic history ng Pilipinas na ginamit ang wikang Filipino sa ating salapi. Bago po ang seryeng ito, puro English ang nakasulat sa ating mga pera. Ipinapakita po nito ang pag-usbong ng nasyonalismo noong mga panahong iyon. Makikita rin ang malaking numerong 1 sa kanan at ang pangalang Jose Rizal sa ilalim. Yan, ngayon ay bakit nga ba makasaysayan ang taong 1972 na nakatatak dito? Ayan, tingnan natin yung kanyang likurang bahagi or reverse side kung saan dyan po natin makikita ang nakatatak na taong 1972. Ayan, ito po ang date mark ng naturang lumang barya na ito. Kaya hindi lamang ito basta numero. Maliban dito, ang taong 1972 ay isa na rin po sa pinaka-kontrobersyal at pivotal na taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito po ang taon kung kailan idineklara ang martial law sa ilalim ng rehimeng Marcos. Isipin nyo na lamang, ang baryang ito ay inilabas at umikot sa kamay ng mga Pilipino sa panahon ng matinding pagbabago sa politika at saka lipunan. Ang disenyo po nito ay naging transition or transisyon mula sa lumang republika patungo sa tinatawag nilang bagong lipunan na formal na ipinakilala sa mga sumunod na coin series. Kaya ang hawak mong barya ay tunay na artifact ng kasaysayan. Ayan, kung meron ka mang hawak na ganitong lumang barya. Ayan, at tingnan po natin ulit. Ito po ay kanyang ibinebenta sa halagang 1 peso lamang. Kaya kung interesado po kayo ay, ayan po, napakamura, 1 peso. Sabi niya rito, lightly used. Use with care, flaws if any are barely noticeable. Ayan, pero kitang-kita po natin yung larawan dito. Ngayon ay makikita po natin dito, maliban po sa, ayan, balikan po pala natin yung kanyang reverse side. Ayan, kasi hindi pa natin natapos yung pag-usapan yung mga detalye nito. Makikita po natin dito ang tinatawag na coat of arms ng Republika ng Pilipinas. Ayan. Mapapansin din natin ang detalyadong shield o kalasag nito. Sa ilalim po nito ay may scroll kung saan nakasulat ang Republika ng Pilipinas. Ngayon, pagdating naman po sa composition o materialis na ginamit dito, ay ito po ay gawa sa nickel brass. Kaya kung mapapansin po ninyo, mayroon itong madilaw na tint kumpara sa mga copper nickel na barya. Ang tigas ng metal na ito ang dahilan
kung bakit marami sa mga baryang ito ay survivors pa rin hanggang ngayon. Bagamat marami na ang may mga scratches at discoloration, dulot ng mahabang panahon ng circulation. Makikita rin dito ang inscription na Bangko Sentral sa ilalim na muling nagpapatunay ng paggamit ng wikang pambansa. At ayan, ngayon ay ang masasabi ko po rito or ang aking opinion po tungkol dito ay ang 1972 1 piso coin na ito ay hindi lamang po simpleng pambayad sa tindahan noon. Ito ay simbolo ng paglipat ng ating bansa mula sa impluensyang Amerikano sa wika tungo sa pagiging makabayan at naging saksi sa simula ng isang masalimuot na kabanata ng ating kasaysayan. Kaya kung mayroon ka nito, itago mo ito. Ang halaga nito ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa kwentong dala nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito.